Uso-uso na ang mga vlog-vlog ngayon. Ano ba yan? Hindi ko alam kung magbablog pa or what. Mga content. Content ko yung mama ko. Ito. Ayan siya. Oh, alaga ko siya. I give up everything to be with her. Thank you, Lord God, for giving me this opportunity, for giving me the chance to be with my mother. Makabawi man lang ako sa kanyang mga paghihirap sa akin magmula pagkabata ko. Ngayon, ako naman po ang nag-aalaga sa kanya. Kaya ayan, nandito po ako ngayon sa tabi niya to take care of her. 84 years old na po siya. Hindi ko nga po akalain na ganitong mangyayari sa kanya kasi as you all know, siguro naman maraming nakakaalam sa mama ko. Well known kaya ito siya dito sa amin sa Cotabato City when she was still a teacher. Sabi nila isa siya sa mga pinaka-terror na teacher, pero meron naman gininto ang puso yung mama ko. Matulungin naman po siya sa mga students niya. Mahal na mahal nga po siya ng kanya mga students. Kaya every time na meron siyang nakakasalubong dati, nakakasalubong namin dalawa, hindi talaga siya makalimutan, lalo na yung mga inaitulong niya dun sa mga students niya. Kaya parang maski ako until now hindi ko ma-imagine na ganito ang naging sakit niya. Dementia. Meron yung lucid moments niya na nakakaalala siya, pero most of the time, lalo na pagdating na ng hapon, weak na siya, ayaw niya nang magsalita. And then ganun nga, ang hirap pala talaga kapag yung nasa family mo na yung aalagaan mo. Iba yung mga pasyente na naalagaan mo din, pero kapag by blood na talaga ang iyong aalagaan, mixed emotions, masaya ka, na malungkot, na gusto mo lahat maibigay mo sa kanya, maalagaan mo siya ng maayos. Nandyan yung to the extent na pag pinapaliguan ko siya, tapos meron kaming favorite song, tapos hindi ko alam, kailangan pala pag sa ganyang age niya, dapat pala mabilis ang ligo na, pinakamatagal na yung 10 minutes kasi lalamigin na siya. Tapos pag hindi siya maka number 2, kasi yung number 1 yun yung wiwi niya, yung number 2 yung poops niya. Imagine, ako sa kanya, inano ko yung kanyang number 2, talagang kinuha ko. Tapos na-relieve siya, na-relax siya. So naging maayos yung pakiramdam niya. Lately, nagkasakit siya, dalawa kami, admit siya sa hospital, high blood sugar, and nag-mild fever siya. Ako yung kasama niya doon. Taka nga yung mga yung mga nurses doon, kasi kahit paano nagtatanong ako, hanggang sa natanong nila yung profession ko. Sabi ko, nurse ako, ganun. Tapos nagkaroon siya ng yung maliit niya na sugat sa puwit. Ayan, nagkaroon na siya ngayon ng mild blood sugar, pero hanggat maaari talagang inaalagaan ko yun, naasikaso ko na ako ang nag-aano sa kanya. Tapos naasikaso ko, tapos ayun, walang mabili na Mepilex ganito. Ang mahal-mahal pala nito dito, samantalang noon kahit papano merong available dito. Ang hirap, sa Shopee ko pa to nabili. And alam nyo ba magkano isa nito? 290.
ito rin, yung kanyang Sudo cream. Ito ang ginagamit namin sa mga patients na merong bed sore. Ayan. Para sa mga bed sore. Ayan. Ganyan. Ganun. Basta, nandito ako ngayon sa tabi ng mama ko. Ako ang kanyang nurse. Ayoko man sana itong i-post. Pero gusto ko lang ma-share sa inyong lahat na masarap mag-alaga. Masarap maibalik yung mga paghihirap ng isang magulang sa isang anak na ginagawa ko ngayon sa nanay ko. And wala lang. Mahal ko si mama. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Praying for her. Kasama pa kami ng medyo matagal-tagal pa.